tuwa ka mo. Masarang dayo, solusyon. Tuuhan nato si Ginoong Kristo na mao ang bagong testamento. O kung kita mutuo kaniya, dawato nato siya, isip atong Ginoo manluluwas. Ang iyang Santong Espiritu mupungsad ka nato kung i-transform niya ang atong kinabuhi na hulmahon ta. Pinaagi na ang kaalam sa Diyos, no? Sa kamaturan, mga igsoon, kini ay tinatawag na proseso ng pagpulma ka nato sa anyo ng magtutudlo pa nato na si Ginoong Kristo aron kita maangay sa ginharian ng Diyos kung kita may sama diha sa ato. So magandang umaga sa ating lahat. Purihin natin dakilang Diyos. Purihin tayo nagpasalamat na muli ay matatalakay natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoon at salamat tayo sa ating dakilang Diyos na ang programa na ito ay atin sa atin ng The Bible Gospel Hour at nagpapasalamat tayo na kasama natin dito ang napakaraming simbahan dito sa Bukol at nagpapasalamat din tayo na sa araw na ito ay mapapag-aralan natin ang Luke chapter 6 at pray natin dakilang Diyos na makakagreet din kami sa ating mga kapatiran dito sa Bukol. Ito'y kasi nakakay-greet. Mayong salamat Pastor no sa pag-introduce. Salamat no. Welcome day po sa ato ang Bible Gospel Hour sa mga ating paminaw. Kung sa among ginagreet no among kauban sa kasimbahan diri sa Bukol, dito sa Tagbilaran sa pagsimbahan sa San Isidro Dampas. Tagbilaran nila Pastor Buboy, Ate Faye, no, nila CJ, nila mga kaubanan nila, mga membro dira no nga simbahan diha sa Tagbilaran busa among kauban nga simbahan diri po sa Alcor, diri sa Bahay Alcor nila Pastor Sergio at sa busa sa mga pamilya po nga simba diri among ginagreet busa po dito sa Pasagdako nila Pastor Leonardo Samar no. Salamat sa ilang pamilya po no, sa mga nagasimba po dito among ginagreet po among kaubanan ng simbahan dito sa Kalapi no, nila Pastor Patausa, busa sa nila Pastor Gideon sa Bella Vista po, sa Hagna nila Pastor Pastor Banjon, no, busa po doon sa mga membro po nila no nating simbahan po diya nagpadayon no sa kanalan sa Ginoo, busa sa Gidulman po pastor nila Pastor Aliha, nila Pastor Veggie, no, o sa tanan pa no kauban pa nato no na hindi lang diri sa Bohol kundi dito po sa ubang lugar no. Nag-greet po kami nila Dr. Katuran, Pastor Katuran nila Adelani no. Salamat sa padayon po na pagsuporta po sa inyo pang pagpaminaw sa dinhi sa Bible Gospel Hour. Thank you, Brother Roy. Sa mga kaigsunan natin diya sa may Ubay, no? Kaya Pastor Bro, Bessie, bisan sa mga bagong mga kaigsunan nato, no? Diya sa may Ian, salamat ta sa kinabuhi ni Sister Carda, no? Kung sa iyang pamilya. Truly the Lord is good. Tayo lahat ay nagkakaisa kasama ang iba pa natin mga kapatiran sa ibang lugar. Maging sa ibang hindi lang sa Bohol, kundi sa katipuan ng ating Pilipinas. Maging sa laing nasod, nakasama tayo na naghahayag ng kanyang salita. So, purihin ang ating dakilang Diyos na magsisimula tayo ngayon sa Lucas chapter 6. So, yatag ko ang panahon kang Brother Undoy sa pagtuloy. Chapter 6, 1 to 19. Salamat Pastor sa padayon tanong sa pagtuon diri sa Ebanghelyo sa Ginoo ug karon atong pagatun-an ang Luke chapter 6 no.
Luke Kapitulo 6, diya akong pag pasahon diri sa 6 to 1 to Luke chapter 6, 1 to 19. Usa gingon diri, usa ni anak kaadlaw nga ipagpahulay samtang naglakaw siya agi sa kaumahan sa trigo, ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay ug nangaon niini nga ilang gikuso-kuso diha sa ilang mga kamot. Apan ang uban sa mga Pariseo maingon, nganong gibuhat man ninyo ang dili matarong pagabuhaton sulod sa adlaw nga ipapahulay sumala sa kasuguan? Si Jesus nagtupad kanila, wala ba kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David sa diha nga gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Naunsa nga misulod man siya sa balay sa Dios ug mikuha og mikawon sa mga tinapay nga binutang sa atubangan sa Dios. Nasupag man unta sa kasuguan ang pagkaon ni ini ni bisan kinsa gawas sa mga saserdote lamang. Ug nang hatag usab siya niini ngadto sa mga kauban niya. 5 ug siya mingon kanila, ang anak sa tao agalon kang kinsa na ilalom ang adlaw nga ipapahulay, no? So makita nato ni pastor no, mga kaigsunan nato diri sa Ginoo nga diri sa chapter 6, 1 to 5 no, diri kanang diri si Jesus o iyang mga iyang mga tinun-an no, naa sila'y naghimo or naa sila gihimo during sa adlaw nga ipapahulay, pastor no, or the Sabbath day. Kay ba man to no, pastor, nga one of the 10 commandments sa Ginoo nga to keep holy the Sabbath day, or during sa Sabbath day, or mao ilahang na sa mga Hudiyo, pastor no, nga mga Hudyo ilahang one of silahang mga kultura or ilahang nga pagsunod sa kasulatan nga once na during sa Sabbath day or sa adlaw nga ipapahulay, meaning kanang pahulay o pastor or kanang dapat focus ka sa pagsimba sa Ginoo, pag-worship sa Ginoo, dili daw mubuhat og mga butang nga dili dapat buhaton sa adlaw nga ipapahulay. Karon gigutoman sila ang iyang mga agalod, nakalabay sila sa kaumahan sa trigo ug nangaon sila niini, nangutlo sila ug nangaon sila. Kay mao lay gutom pud, pastor. Unya karon ang mga sa verse 2, ang mga Pariseo miingon na ni-react ang mga taga-Pariseo. Kay mga Pariseo, pastor, di ba, kay mao man ning mga stricto about sa balaod sa Dios or about sa commandments sa atong Ginoo. Sila mga Hudyo nga ani ba sila man tong mga nagtuon jud sa balaod sa Ginoo or sa pulong sa Ginoo, pastor, di ba po? Mga Pariseo. Ngano gibuhat man ninyo ang dili matarong pagabuhaton sulod sa adlaw na ipagpahulay sumala sa kasuguan, no? Namutana sila kang Ginoong Jesucristo, no, sa ilahang gibuhat. Unya karon ingon si Ginoong Jesucristo, wala ba kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David sa diha ang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? O nga mikuha mga binutang mikaon sila sa tinapay nga binutang sa atubangan sa Dios nga supak man unta sa kasuguan ang pagkaon niini. Ni bisan kinsa gawas sa mga saserdote lamang ug nanghatag usab siya niini ngadto sa mga kauban niya. Karon kanang dili po sa 1 to 5 no, gi-emphasize ni Ginoong Jesucristo no nga kingan po nila dili nangaon naman sila no, nangaon naman sila trigo. I mean, wa ba sila niingon og nagbuhat sila og or kanang ning buhat sila mga dili maayo or kanang ning kuan ba sila kanang nagbuhat ba sila og sala? Wala man. Po, pastor, iguro man silang
Gikaon kay gigutom. Kay mo lagi pud na kanang kibaw man ta nga diri sa kinabuhi ni Ginoong Kristo, even ang mga Pariseo, mga saserdote o mga eskriba, dili sila ganahan ni Ginoong supak sila kang Ginoong Kristo kay para nila no tanang gibuhat ni Ginoong Kristo is wala daw kanang dili daw sunod sa balaod or makita nato nga nangita sila pastor og bikil diha kang Ginoong Kristo kay dili sila ganahan mismo kang Ginoong Kristo. Kay even sila gi kanang usa na gi koreksyonan no ni Ginoong Kristo giingan pagaling sila og mga inana nga kamo mga kanang mga hipokrito or mga inana po. No, kay bawta nga ang mga Pariseo ni ining time no, nangita sila og butas para mahimo nila nga ilansang nila si Ginoong Kristo dito sa krus or silutan nila si Ginoong Kristo. Karon padayon ta pastor diri sa 6 to 11 ang ug sa lain na usab nga adlaw nga ipapahulay adlaw nga ipapahulay na sab ni pastor no mga kaigsuonan sa pagsisulod niya sa sinagoga og nagapanudlo siya ditoy usa ka tawo kinsang kamot nga tuo na kuyos. Ang mga eskriba ug mga Pariseo naniid kang ni Jesus o naniid na pud sila pastor. Ilahag yung gibantayan gyud. Kung mangayo ba siyag sakit sulod sa adlaw nga ipapahulay aron makita silang ikasumbong batok kanila. No. Ilang bantayan daw si Ginoong Kristo kung mag-ayo ba siya mga masakiton sa adlaw nga ipapahulay aron nasa lang ika-blame ba niya nga kani gabuhat siya supak sa balaod sa Ginoo nga sa adlaw nga ipapahulay no nangita sila mali ning Ginoong Kristo. Apan siya nasayod sa ilang mga hunahuna. Of course, gibaw si Ginoong Kristo kung usa ginahuna nila kay Ginoo man siya no, anak man siya sa Ginoo. Ginoo man si Ginoong Kristo kay bawo na si Ginoong Kristo kung unsa ilahang mga panghunana. Og siya miingon sa tao nga may kamot nga nakuyos, umari ka og tindog diri. Siya mibangon og mitindog didto. Og noibe og si Jesus miingon kanila, mangutana ako kaninyo, uyon ba sa kasubuan ang pagbuhat sa makaayo o ang pagbuhat sa makadaot sulod sa adlaw nga ipapahulay? Ang pagluwas o kinabuhi o paglaglag niini? Og miliraw siya sa pagsud-o kanilang tanan og unya miingon siya sa tawo, ituy-od ang imong kamot, iyang gihimo kini og ang iyang kamot nahiulian. Apan sila napuno sa kapungot og ilang gipanagsabutan kung unsay ilang pagabuhaton kang Jesus. So kanina po pastor, mga kaigsuunan no, adlaw na po na ipapahulay, nangita na po sila og kanang bikil no kang Ginoong Kristo nga karon ato ning sundon obserbahan nato ni si lahi ni lahang no nangita na jud bikil no o karon o kanang naniid sila unya. Of course si Ginoong Kristo nga Ginoo siya kay baw siya sa hunahuna sa mga Pariseo eskriba no, ibaw siya kung unsay dapat niya buhaton no during sa adlaw nga ipagpahulay no, nag-ayo siya og mga masakiton pastor. Unya ingon si Ginoong Kristo nga uyon ba sa kasubuan ang pagbuhat sa makaayo o magkuwan o makadaot sa sulod sa adlaw nga ipapahulay ang pagluwas o kinabuhi o ang paglaglag niini? Sakto man yun. No. What if kung naay during that time sa adlaw nga ipapahulay pastor naay nanginahanglan og tabang no? Or naay emergency or naay nana nga nahitabo no? Dili ba kaha nato tabangan pod no ang
nanginahanglan og tabang or pagtabang o paghimo og maayo nga giingon man kaha no nga adlaw nga ipagpahulay no. Mao ni ang gi-question ni Ginoong Kristo no na bato ra pud sa ilaha. Bali kasi ng ritual o realistic ng kanilang pagbuhay. Wala pagbuhat no. Wala na nila nakita po pastor kung usay pinaka tumong niya ng adlaw nga ipapahulay no. Wa man giingon nga very strict na lang nga wala na lang tay buhaton during sa adlaw nga ipapahulay no. Dili man maingon nga naa day time nga maghimo kag maayo during ana or naa ba day time nga wala exception na ba day exception kung kanus ka maghimo og inani o ginana o kinahanglan jud nimo motabang anang adlaw no. Ingon si Ginoong Kristo nga dapat pod tabangan no ang mga nangayo og tabang no. Unya tungod niini no sa 11 no napungot imbis na ma-enlighten ni noon sila pastor napungot sila no kay murag naigo ilahang ilang pride nga Hindi sila ng atong Kristo. imbis nga of course kay wala man pud sila motuon ni Ginoong Kristo ang ilang reaction jud kay mapungot kay feel ni puro nila nga gibatok sila or kanang gisuway sila or hunahuna gud nila nga mali na sila. Giingon ni Ginoong Kristo. Apan ang giingon man ni Ginoong Kristo ti, wa man giingon si Ginoong Kristo ni nga mali mo nganana. Ingon man siya diri nga kanang dili ba di ay kana bang naay gihapon consideration no during sa adlaw nga ipapahulay nga maghimo kag inana para lang no nga makatabang sa uban or para lang sa ikahimaya sa Dios. O pastor no dili man pud mingon nga maghimo lang ka og kanang dautan ana tayma dili kay dautan man. Whereas kini no nga naghimo kag maayo aron mag-glorify ang atong buhing Dios no atong pagahimuon. Yeah, dili kay close-minded na lang pareha sa mga Pariseo nga naginana na lang sila no nga wala na makita kung unsay dapat nga i-consider o unsay kanang pagtabang sa unsay mensahe sa so para nila bukat or para nila murag na igo jud sila kay unya padayon tanong 12 to 19 ug niadtong adlaw si Jesus miadto sa kabungturan aron sa pag-ampo sa tibok gabi siya nagpadayon sa pag-ampo ngadto sa Dios ug sa pagkaadlaw ni ana gitawag niya ang iyang mga tinun-an ug gikan kanila iyang gipili ang napulog duha nga iyang ginganlan nga mga apostoles. During this time po pastor no after dito sa adlaw ipapahula niadto sila sa bungtod ug ditong adlaw no gipili ni Ginoong Kristo ang iyahang napulog duha ka apostoles no 12 apostles no gitawag apostoles meaning mga tao ni sila na disipulo ni Ginoong Kristo nga mismo nakita ni Ginoong Kristo mao na lang gitawag og apostoles or apostles mo lang gitawag nga apostles so pero mga panahon na wala na po yung mga apostles ng pastor kay kung apostoles ka, dapat ka, requirement nimo is makita nimo si Ginoong Kristo, makauhan nimo. Disciple ra, no? Doon karon na tayo, disciple ta. Kitang mga mga Kristohanon nga nagtuon sa pulong ni Ginoong Kristo, kita gitawag niya og mga disipulo no ni Ginoong Kristo, Kristiyano. Unya, kini sila mao si Simon, ang iyang ngalan si nga iyang ginganlan si Pedro ug si Andres nga igsuon ni Simon ug si Santiago ug si Juan ug si Felipe ug si Bartolome ug si Mateo ug si Tomas ug si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon nga ginganlan og Zelote 16 ug si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote nga nahimong mabudhion. So 12 apostles no giingon po diri
sa verse 16 nga si Judas Iscariote nga nahimong mabudhiyo. Gisulti. Gisulti jud dili nga mabudhiyo no. Naadyoy nilahi. Naadyoy isa po no nga makita nato nga naay musupak no kang Ginoong Kristo. Nganong usahay makapungutan na po ta usahay pastor ba ngano ka hanggi na ning sa Ginoo no nga naay usa nga musupak diha kaniya. Makita nato aron pod di ba ma-fulfill ang Kasunod. ang will sa Ginoo nga di ba nga maluwas tang tanan pinaagi sa dugo ng Ginoo Hesus Kristo. Kay bao na jud ang Ginoo pud ni ana or even si Jesus Christ nga si Judas no mabudhi diha kaniya mo yung nahimong masultido diha kaniya kay bao na jud si Ginoo sa Kristo kay bao na jud si Ginoo sa Kristo kung unsa poy mahitabo diha kaniya. Itagaan manggayud ng atong Ginoo ng kagawasan ng tao sa ilang buhaton. Mao na di makita nato na bisan siya ibalo siya na mahitabo na no, gitagaan pa rin siya gihapon na makapaglunsod. Naman yun. After ato on murag nagbasol maguro siya Pero nagdalawang siya. o naghigom niya So, ano yung gihapon na hitabo. Hindi maghihapon siya na napasaylo siya. makita po nato diha pastor nga gitugod po gihapon sa Ginoo aron mahimo gihapon nga ang iyang kabubuton ug nga iya na no. Wa mo pa tayong ingon kung moingon pa ni si Ginoo sa Kristo ani no ikaw Judas mo takwil ka nako unsa kay unsa kay mo na hunaan ni Judas no lain bud kayo Di pagbuot noon na mainunan na. Pero malagi, ipakita niya ang pagkadautan ng tao. And yet, ang grasya ng Ginoo, nagkapadayon gihapon niya. awas gihapon ang iyang guma diha sa ato. Kitang naman, ang makasa ng Unya 17 to 19. Unya milugsong siya uban kanila og mitindog sa usa ka dapit nga patag kinuyugan sa usa ka dakong panon sa iyang mga tinun-an. Ug sa hilabihan kadaghang mga tawo nga gikan sa tibuok Judea ug sa Jerusalem ug sa kabay payunan sa Tiro ug sa Sidon nga na nagpanugok aron sa pagpatalinghog kaniya ug sa pagpaayo gikan sa ilang mga sakit. Ug nangaayo ang mga sakit sa mga mahugaw nga espiritu. 19 ug ang tibuok panon sa katawhan naninguha sa paghikap kaniya kay gikan kaniya may gahom nga migula ug nag-ayo kanila. So kani after siya na pili na ni Ginoong Kristo ang iyang napulong duha ka apostoles, nagpadayon gihapon si Ginoong Kristo sa pag-ayo sa mga masakiton, pagsangyaw sa pulong sa Dios, no, pag-alagad sa buking Dios gihapon no si Ginoong Kristo. So, mga to guro pastor, ihatag na akong panahon ng pastor sa uban pa nga mga bersikulo niini sa kapitulo 6. Okay, salamat Brother Doy. Nagpasalamat tayo sa aming Diyos sa padayon niyang pagtudlo o pag-ayo sa mga tao aron ipakita niya ang iyahang plano dire sa kalibutan. Salamat Brother Doy. Ug moadto na ta sa nabili na bersikulo yung 20 hanggang 49. So, pray natin dakilang Diyos. Nila ko, patayin ko lang yung So, pray natin dakilang Diyos. Ating basahin karon mga kabulahanan o ang mga kalakutan. So, babasahin natin yung verse 20 hanggang verse 26. No? Sabi ka ni dire, unya giyahat niya ang iyang mga mata ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, gulahan kamong mga kabos kay inyo ang ginharian sa Dios. Gulahan kamong mga gigutom karon kay busgon raw niya kamo. Gulahan kamong mga naghilak karon kay mukatawa
raunya kamo. Dos, bulahan kamo sa diyang dungtan kamo sa mga taong sa diyang isalikway kamo nila ug bugal-bugalan ug isalikway ang inyong ngalan ingon nga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo niya ng adlaw ug paglukso-lukso kamo sa kasadya kay dako ang inyong ganti dito sa langit. Kay ingon usab niya na ang gibuhat sa ilang katigulangan ngadto sa mga propeta. Apan, alawad kamong mga dato, kay nakadawat naman kamo sa inyong kalipay. Alawad kamong mga busog karon, kay gutumon raon niya kamo. Alawad kamong nagkatawa karon, kay maglingatay o maghilak raon niya kamo. Alawad kamo diya ang tanang mga tao magsulti o maayo mahitungod kaninyo, kay ingon usab niini ang gibuhat sa ilang katigulangan ngadto sa mga bini na propeta. So dire makita nato ang duha ka bahin sa mga tinun-an niya, no? O duha ka bahin sa mga tao dire sa kalibutan. Dire gipakita yung kung paano ka ba maging mulahan ug paano ka maging alao. So dire ang gipakita niya yung heavenly kingdom at saka yung worldly kingdom o yung prinsipyo ng kalibutan. So, dito sa 20 hanggang 23, makita nato dire yung mga tinun-an ng atong Ginoo kasi ang tuyo gayud niya magtudlo may tungod sa ginharian sa Ginoo. Ug gitudlo niya dire ang pagtulunan mahitungod sa ginharian sa Dios. Kung sabay pagtulunan mahitungod sa Dios, no? Nanguna, yung pagtuo na kinahanglan mahimong unang prinsipyo sa mga tinun-an ng atong Ginoo. Dili na nabuhi sa mga pagsalig sa butang, kundi pagsalig sa atong Ginoo. Kay makita nato dire, no, na ang sabi gani niya diha, no, bulahan ka mong mga kabos, ibig sabihin yung mga naglisod dahil maglilisod ka dahil siyempre isakripisyo nimo ang imong kaugalingon eh. Talagang trabaho. No, trabaho ug paghatag. So, ang mahitabo, siyempre wala kay tigom. Bali, mabuhi ka lang gayud sa kung sa ihatag sa Ginoo. Okay? Bulahan ka mong mga gigutom karon kay gusgon raw niya kamo. Banay mga katawhan na instead na kauno na lang nila, ihatag pa nila. Tulad na atong Ginoo, gikan siya sa langit, siya talaga ang Diyos, no? Pero nahimo siyang nangalaga. Nagpakalisod siya, nagsakripisyo siya para sa atin, no? O mao ang giingon niya, no? Gigutom karon kay dusgon raw niya kamo. Bulahan kamo mga naghilak karon kay mukatawa ra unya kamo. So mao ang prinsipyo na naa didto ang kanunay, no, na pag kada bang kung naa kay kaluoy, siyempre maghila ka ba? Gusto nimo na tabangan sila, magampo ka para nila, hila mo sa Ginoo. Pero mao hindi mo lang ating Ginoo, no? Kay mukatawa ra niya. Dahil sabi niya, bulahan kamo sa diyang dungtan kamo sa mga tao, sa diyang isalikway kamo nila og bugal-bugalan, isalikway ang inyong ngalan, ingon nga dautan tungod sa anak sa tao, paglipay kamo niya ng adlaw ang paglukso-lukso kamo sa kasadya, kay dako ang inyong ganti dito sa langit. Kay dire gipakita na ang atong kinabuhi nakatutok na sa gingharian sa langit. Dili na ani. Kaya ang mga tao siyempre salungat na ba? Kontra na ang mga tao, sabi gani dire, no, na mao ang gihimo, no, ng mga tao sa mga naunang mga propeta. No? So mao ang nahitabo, no, na gusto ng Dios na makita ng mga tinun-an niya. Apan alawat kamo mga dato kay nakadawat naman kamo sa imong kalipay. Panahon na to, no? Siyempre, ang mga tao na nagpatuyang na lang aning kalibutan na, sige, mao na ilang kinabuhi, no? Gusto nila malipay, no?
Pero sa kamatuoran, maghinulsol sila. Pag-abot na dito, pero ulahin na. No? Alawat ka mong mga busog karon kay gutumon raon niya kamo. Kay, siyempre, gusto ng mga tao, pero hindi silang busog. Diba? Ganun ang nangyayari sa mga tao. Tihik ba? Ganun. No? Kaya sabi niya dire, kay gutumon raon niya kamo. Kay kuabot ang gayon. No? Na ang Diyos magpanto nila, maghatag sa ilahan ng kalisod. Alawad ka mong nagkatawa karon kay magminatay o maghilak raon niya. So, mawang may tabo, no? Na kining mga tawhana, no? Gusto lang nila magsadya, no? Pero mao ang worldly principle, not the heavenly principle, na nakakanunay ang paghuna-huna, no? Kung unsaon ang mga tabang sa mga tao. Okay? Kaya nga gani, sabi niya, alawat ka mo sa diyangan, tanang mga tao magsulti ug maayo mahitungod ka ninyo. Kaya ingon sabi niya ang dibuhat sa ilang katigulangan ngadto sa mga mini na propeta. Ibig niya sabihin kasi, mga man-pleaser. Dagang mga tao, mga man-pleaser, gusto nilang malipay ang tao, pero hindi naman malipay ang Diyos. Kaya sa ilang pinagpapit. O mao ang mga naunang mga tao na bisan tong mga mini na propeta, no, yung mga false na nagpropesiya, mauna ang nagtuboy doon sa mga taong wa gayoy paghuna-huna sa Diyos o sa ginharian. So mao ang mga alaot. Alaot katong walay pagtuo, pero bilan ang mga tao na naay pagtuo sa pagtulunan ng atong Ginoong Kristo. So punin natin dakilang Diyos. So diri naman, gipakita na po ng atong Ginoo ang paghigugma alang sa mga kaaway. Ano sabi niya diri? Apan sultihan ko kamong mga namati. Higugma ang inyong mga kaaway, buhati ug maayo kadtong mga nagdumot kaninyo. Panalangini ang mga nagtunglo kaninyo ug pag-ampo alang sa mga nagdaog-daog kaninyo. Ngadto kaniya nga nagsagpa kanimo sa aping itakon usab ang pikas o kaniya nga nag-ilog sa imong kupo ayaw usab ihikaw ang imong bisti. Hatagi ang matag usang nga mangayo kanimo. Ug siya nga nanguha sa imong mga butang ayaw bawiin ini. Ug sumala sa inyong bukod nga buhaton sa mga tao nganha kaninyo buhata kini ngadto kanila. So punin natin Panginoon. Kining mga butanga mabato na nato lisudhin mo. Labi na katong giingon niya dire, no? Yung tinunglo, no, ampuan pa. Yung nanunglo ba? Yung tinunglo, mag-ampo sa nanunglo kaniya. Yung nagsagpa kaniya, ihatag pa tong pikas na ating, no? O, dire, makita na po na to, sabi niya dire, kung kamo nahingugma sa mga nahingugma kaninyo, unsa may grasya ni anak nga maninyo. Kasi balik-balik ra. So, unsay panalangin na makuha nato, no? Ug kung kamo nagbuhat og maayo sa mga nagbuhat og maayo kaninyo, unsa may grasya ni ana nga mainyo. Okay? So, murag gipalit ra ba? Murag giilis ra, ana ba? Kay bisan gani ang mga makasasa nagbuhat man ni ana. Ug kung magpahulam kamo niya itong mga tao nga may mapaabot kamong madawat, unsa may grasya ni ana nga mainyo. Bisan sabi gani niya, bisan gani ang mga makasasa magpahulan mangadto sa mga makasasala aron makadawat usab sa mga sama nga gidaghanon. So mao ang prinsipyo ng kalibutan na po. Tupad ba? Ang atong Ginoo gipakita niya ang kalainan sa gingharian sa Dios o dinhi sa yuta. Mao ang tudlo ng atong Ginoo kung sa ato ang pag-ampo kinahanglan ang pagtuman sa bubuton ng Dios dito, no, dito sa langit, no, na mahimo dire sa yuta, no. Mao ang gipakita niya, no, na
ang worldly principle layo gayud bali, no? So dire sabi kanina nga atong Ginoo, atong pinakalisod, apan higugma ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ug pahulam sa walay pagpaabot ug bisan unsa, ug dako niya ang inyong ganti ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdon, kay siya maluluyon man bisan sa mga taong dili mapasalamaton ug sa mga dautan. Pag mamaluluyon kamo, ingon nga maluluyon man ang inyong amahan. Dire ipakita ng atong gamanan ng Diyos. Yung imposible mahimo. Naagi na mahigugma nato ang atong kaaway. O mao ang gusto niyang mahitabo sa atua, no, na ang atong kinabuhi mabuhi pinaagi na ang prinsipyo ng Diyos ang matuman. O mahimo ra gayud ana, no, kung kita magpatudlo ug musalig sa Ginoo nga makatabang kanato aron mabuhaton. Mao ang makahatag gayon ng dakong ganti sa matag usa kanato. Ug ang atong kinabuhi masinati nato kanunay ang gahom ng Dios na nagalubok nato. Kay Diyos man siya na sa ato ang pagtuo makakahimo gayon kita, no, sa iyahang pagtuon. So yun ang everlasting na prinsipyo ng Diyos, no, na kitang tanan makasama niya dito sa iyahang ginhawa. Dayon, sabi ganin niya dire, ayaw paghukom sa uban. Gayon siya, ayaw kamo paghukom ug dili kamo man. Ayaw pakasad-an ang uban ug kamo dili pakasad-on. Pagpasaylo kamo ug kamo pasayloon. Paghatag kamo ug kamo hatagan. Ang mustong takos dinasok, tinantan ug nag-awas. Ibutang raw niya diha sa inyong sabakan. Kayang gidaghanon nga inyong ihatag mauusap unya ang gidaghanon nga inyong madawat, no? Na ang paagi ng Diyos na kita magkaroon ng ano ba, yung bang pinaka-standard sa atong paghukom, no? Kaya nga sabi niya dire, ayaw ka mong paghukom. Hindi sabay maghukom. Ang Diyos lang, diba? Purihin ang ating Panginoon na dira, no, ipakita gani yung generosity, yung forgiveness, yung paghigugma na walay kana bang dili nagbabago ug walay nagapusan. Mao ang iyang giingon niya dire, no, na sa ato ang pagtuto kaniya o pagtuon diha kaniya matransform yung atong buhi, yung atong way. Mao ang tudlo ng atong Ginoo. Dayon sabi niya, misugilon usab siya sa kanila sa usa ka sambingay. Makahimo bang usa ka buta sa pagtultol sa laing buta? Dili ba mahulog silang duha ngadto sa gahom? Ang tinunan dili labaw sa iyang magtutudlo, apan ang matag usa nga matudloan sa hingpit may sama sa iyang magtutudlo. Iba ning kayo. Na kung kita magpatudlo sa atong Ginoo sa mahitapukan nato, maparehas tayo ha. Kaya nga, kung yan atong dakilang Diyos, sabi gani ng atong Ginoo, hanggat hindi ta mulabaw sa pagkamatarong ng mga Pariseo, dili ta makasulod sa Ginoo. Kay taphaw bang kayo, no? Ang ilahang pagkamatarong, pagkabalaan, wak man kayo. No? Taphaw o naa sa gawas, wala sa sulod. No? Kaya sabi niya dire, ano, nanong nagtanaw man ikaw sa puling nga anaa sa mata sa imong igsoon, apan wala hinuon magtagad sa troso nga anaa sa kaugalingon nimong mata. O unsaon man nimo pag-ingon ngadto sa imong igsoon akong kuhaon ng puling nga anaa sa imong mata, na ikaw mismo wala man makakita sa troso nga anaa sa kaugalingon nimong mata. Tigpakaron inon. Wa unang troso nga anaa sa kaugalingon nimong mata,
ug unya makakita ka na pag-ayo sa pagkuha sa puling nga anaa sa mata sa imong igsoon. Kamatura mga igsoon na ang atong gama ng Diyos, gipakita niya ang matarong pinaagi na gipakita niya ang tanang tao dautan. Kung makita nato ang atong pagkadautan, kung sa makahukom pa ba ta? Siyempre, dili na ta makahukom. Ang mahitabo ra gayon nato, may sangyaw nato ang pulong ng Diyos aron ang mga tao makita nila ang kamaturan. O sila makahimo gihapon ng paagi na ang ilang kinabuhi mabag-o pinaagi sa gapong nakita. Balingkod kayo na ang atong gaman ng Diyos, Brother Joy, maglihok gayon ka na ito. Aron kita mahimo gayon tang paagi sa mga tao na makita nila ang lindot na pananglitan. Ng atong kinabuhi, gibag-o ng Ginoo. Kaya ang Ginoo na gayon ang makapagpabago sa tao. Dayon, sabi niya, ang kahoy mailhan pinaagi sa iyang bunga. Kay walang maayong kahoy nga mamunga o dili maayong bunga. O dili maayong kahoy nga mamunga o maayong bunga. Kay ang matag kahoy mailhan pinaagi sa iyang bunga. Kay walay mga igos na anha pupua gikan sa kasampinitan. Siyempre, di ka naman pwedeng makakuha ng igos doon sa mga kasampinitan. Walay bunga doon, no? O mga ubas, gikan sa kudyapaan. Wala ka makukuha ang ubas doon. Ang maayong tao, gikan sa maayong bandi, sa iyang kasing-kasing, magpagula o maayo. Apan ang dautang tao, gikan sa iyang dautang bandi, magpagula o dautan. Kay gikan sa kapuno, sa kasing-kasing, musulti ang iyang babak. Tanawa. Mao ang gahom ng Diyos. Na kung kita panganak pag-usap, ibang bagpuhon gayud ta, pinaagi na kita ipakatao pag-usap. Mamunga gayud ta ng maayo. Pero hantod na atong kinabuhi, dili ipanganak pag-usap na agyapunta sa daan natong pagkatao. Mao na ang atong Ginoo nanimuha siya na makita nato no na si Jesus ra gayon ang paagi na kung kita mo salig niya, muto kaniya, mudawat kaniya, kita himuon niyang bagong pagkatao. Kita matransform pinaagi na ang iyahang pulong muhulma sa ato ang kinabuhi. Mao ang Diyos na gamhanan. No? Kaya nga sabi niya dire, pupunta na tayo sa 46 hanggang 49. Nganong nagtawag bang kamo kanako o Ginoo, apan wala magbuhat sa akong kisulti. Ang matag usa nga miduol kanako o namati sa akong mga pulong ug nagbuhat niini, ipakita nako kaninyo kung unsa siya may sama. Sama siya sa usa ka tawo nga nagtukod og balay, nga nagkalot og laom ug nagpahinuna sa patukuranan sa ibabaw sa bato. Ug sa pag-abot sa baha, kini midasmag niadtong balaya, apan wala makatay-og niini, kay kini maayo man na pagkatungkol. Apan siya nga namati ug wala magbuhat niini, sama sa usa ka tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa yuta nga walay patukuranan. Gidasmagan kini sa bulong sa tubig ug nagtumbad dayon ug dako gayon ang pagkaguba ni adtong balaya. Kitang tanan magtutukod ka. No? Ug kinahanglan itukod nato ang atong kinabuhi diha sa iyang pulong, pinaagi ng iyang pulong, paminawan nato o tumano nato o kitang tanan upside down na nakatindog ang atong kinabuhi diha sa iyang lahong. O kung unsa man na magkinaunsa man, libon kita. Kay nakatindog man ta sa gahom ng Diyos. Pero sabi galing nga diha, no? Apan siya na namati o wala magbuhat ini,
sama sa usa ka tawo nagtukod sa iyang balay diha sa yuta nga walay patukuranan, no? Midas magang kini sa bulog sa tubig ug natumba dayon ug dako gayon ang pagkaguba niadtong balay. Tanawa nga igsoon mo na sa ato ang kinabuhi karon dili gayud malikayan ang trabaho ng yawa. O kung wala ang Ginoo kanato, o kung wala ang pulong niya sa ato, unsay atong ika ikalaban niya, no? Unsay atong ika pinaka ano nato, armas nato para dili ka matumba. Wala, matumba gayud kita. Pero puri ang atong dakilang Dios kay sa ato ang pagtuman sa Ginoo, sa ato ang pagpadayon na pagtuon sa iya mga pagtulunan, kita maligmon ug kitang tanan sa iyang gahom sa atong pagtuo, mga manangaon kita. So mga igsoon, naa nato ang atong desisyon. Katulad nga sabi niya kanina, unsa may nahitabo kang Judas? Ibudyan niya. Ibudi niya ang atong Ginoo. Tungod kay ang yan naman pagbuhat ang natuman. Dili ang pagbuhat ng Ginoo. So sa ato ang karon, unsa na dayon ang solusyon? Tuguhan nato si Ginoong Kristo na mao ang bagong testamento. O kung kita mutuo kaniya, dawato nato siya, isip atong Ginoo manluluwas. Ang iyang Santong Espiritu mupungsad ka nato kung i-transform niya ang atong kinabuhi na hulmahon ta. Pinaagi na ang kaalam sa Diyos, no? Sa kamaturan, mga igsoon, kini ay tinatawag na proseso ng pagpulma ka nato sa anyo ng magtutudlo ka nato na si Ginoong Kristo aron kita maangay sa ginharian ng Diyos ug kita may sama diha sa ato. Simple na Diyos ang kaluwasan. Gawato nato si Ginoong Kristo, tuuan nato siya ug kitang tanan makabaton sa kinabuhi. Basig na kay kagulang, Okay na ito sa wala na. so kunin ang atong dakilang Diyos. Salamat ka na na-take up nato ang chapter 6. Hopefully, makapadali ka. So, sa patapos na mo, no, ako si Pastor Sirio de Jesus. Ako si Brother Manuel Dumata. God bless us. So, kailangan ka.